Kabanata 2421. Ang binasag mo kanina ay ang ancestral feng shui plate ng 5 Virtue Temple. Sabihin na nating mali ang iyong nakita at hindi sinasadyang nalaglag. Tutulungan kitang bayaran ang bayad sa compensation, at maaari mo itong kunin bilang gantimpala. Magkaibigan tayo, paano? Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Harvey at kinuha ang isang piraso ng mga labi na naiwan sa lupa. Miss Late Hole, kung hindi ako nagkakamali, ang feng shui plate ay dapat gawa sa maalamat na crystal jade, tama ba? Buong pagmamalaking sinabi ni Scarlett, dahil ikaw ay may kaalaman, dapat mong malaman kung gaano kahalaga ang crystal jade. Cool na dagdag ni Harvey, oo naman. Sa kasamaang palad, ang iyong mga pagkaing feng shui ay hindi kasing halaga ng idinidikta ng alamat. Hindi ko alam kung saan mo nakuha itong feng shui plate. Ngunit mayroon itong napakalakas na yin dito. Hindi ito lalabas ng normal. Kapag na-trigger sa ilalim ng mga espesyal na pangyayari, ito ay nakamamatay kung ito ay sumabog. Halimbawa, si Sir Hamilton ay may kaunting yin sa kanyang katawan ngayon. Kung hahawakan niya ang feng shui plate at tanggapin ang yin na nagmumula rito, maaari siyang mamatay sa isang iglap. Nabasag ko ang feng shui plate at itinapon ang mga bubog sa lagayan ng apoy upang sugpuin ang yin sa itaas nito at pigilan ito sa pag-atake kay Sir Hamilton. Mahiwagang sabi ni Harvey. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Fabian, naging medyo pangit. Narinig niya ang mga kakayahan ni Harvey mula kay Benjamin. Iba rin daw ang pakikitungo ni Peyton kay Harvey dahil pinagaling ni Harvey ang sakit ng kanyang apo. Ngayong si Harvey ay seryoso na, natagpuan ni Fabian ang kanyang sarili na medyo nabigla. Napalitan ng malamig na galit ang mukha ni Scarlett. Nakapikit ang kanyang mga mata sa titig na parang punyal, sumirit siya. York, alam mo ba kung ano ang sinasabi mo? Tinatanong mo kami, ang Temple of the Five Virtues. Ipinahihiwatig mo ba na mayroon kaming lihim na motibo at gusto naming patayin si Sir Hamilton? Ang yabang mo, alam mo ba kung anong uri ng lugar ang Temple of the Five Virtues? Ang Temple of the Five Virtues ay ang sagradong lugar para sa martial arts sa rehiyon ng South Light. Maraming tao ang gustong sumama, ngunit hindi sila makapasok sa tarangkahan. Si Sir Hamilton ay nagbigay ng maraming pera sa amin bawat taon, at may malapit na relasyon sa amin. Ang Temple of the Five Virtues ay pinuprotektahan ang pamilya Hamilton sa Las Vegas sa mahabang panahon. Inilalabas mo ang lahat ng mga kasinungalingang ito upang magdulot ng isang kalang sa pagitan namin ni Sir Hamilton. Sigurado ako, nagtataglay ka ng mga lihim na motibo at masamang intensyon. Ang magandang mukha ni Scarlett ay malamig na parang yelo. Nagmamadaling putol ni Fabian sabay awkward na ngiti, Miss Late Hole, kalmahin mo ang sarili mo. Isa siya sa atin. Huwag kang magalit, hindi yun sinasadya ni Harvey. Naging mabait lang siya, sa amin. Agad na pinutol ni Scarlett si Fabian at bamulong, ganun ba talaga siya kagaling? Sir Hamilton, maaaring hindi ako ang pangunahing tauhan sa Temple of the Five Virtues, ngunit isa pa rin akong disipulo. Kinatawan ko ang mukha at reputasyon ng Five Virtues Temple tuwing lalabas ako. Hindi ko matanggap ang mga pagdududa ng isang lalaki na nanggaling sa wala. Sinira pa niya ang mga kayamanan ng Temple of the Five Virtues. Malinaw na gusto niyang maling akusahan ng Temple of the Five Virtues, na inaakusahan kami na gustong saktan si Sir Hamilton. Kaya, York, ang mga mata ni Scarlett, na puno ng puot, ay nahulog kay Harvey. Kailangan mong makabuo ng empirikal na ebidensya at patunayan na mayroong tinatawag na yin sa feng shui plate ng Five Virtue Temple. Kung hindi, kakalad Karen kita pabalik sa templo at aayusin ka. Oo, York, mas mabuting ipakita sa amin ang patunay kung kaya mo. Kung hindi, babayaran ka namin at lumuhad sa pasukan ng Temple of the Five Virtues para sa kapatawaran. Sinigandahan ni Zina si Scarlett, sumisigaw sa tuktok ng kanyang mga baga. Nagalit siya sa sinabi ni Harvey.
Napabuntong hininga si Fabian, walang magawa at naguguluhan. Nag-alala siya bago mahinang sinabi, Harvey, hindi naman sa ayaw kong maniwala sa'yo. Maaaring makaapekto ito sa reputasyon ng Five Virtue Temple. Para sa akin, natatakot akong mahirapan ka para patunayan ang iyong mga salita. Lahat ng Hamilton, kasama si Zina, ay malamig na tumingin kay Harvey nang marinig nila ang mga salita ni Fabian. Akala ba ng lalaking ito ay nalutas na niya ang hidwaan nila ng matanda at naglakad dito na parang isang mapagpanggap na brat? Anong lakas ng loob niyang saktan ang mga tao ng Five Virtue Temple? Sinira pa niya ang isang napakahalagang kayamanan. Naghuhukay pala siya ng sarili niyang libingan. Hindi ba niya alam na ang feng shui plate ang paboritong kayamanan ng babae? Sa mata ng pamilyang Hamilton, tapos na ang mapusok na dayuhang ito. Napabuntong hininga si Harvey. Noong una ay gusto niyang ibigay ang mukha sa Temple of the Five Virtues, ngunit sa kasalukuyan, maaari lamang niyang ihagis ang natitirang mga bubog sa kanyang kamay at sinabing walang pakialam, dahil gusto ni Miss Latehold na makita ang patunay, ipapakita ko sa iyo. Una sa lahat, Miss Latehold, dapat mong makita na mayroong mahinang enerhiya ng yin sa Hamilton residence. Ito ay dahil sa kamakailang pagkawalan ng mga nakatira dito. Sandaling natigilan si Scarlett sa hula ni Harvey, tila hindi inaasahan na malalaman ni Harvey ang ganoong komplikasyon. Dahan-dahan siyang tumango. Tama, kaya ako pinadala ng sekta para ayusin ang mga bagay-bagay. Patuloy ni Harvey, ang enerhiya ng yin ay naipon sa paglipas ng panahon. Nilusob nila ang katawan ng Hamilton, ngunit dahil sila ay masyadong manipis, sila ay pinigilan ng yang sa katawan ng tao. Kaya, walang negatibong epekto. Sa ngayon, kung hindi ako nagkakamali, gayunpaman, ang Hamilton ay walang swerte sa huling 6 na buwan. Halimbawa, madalas silang magkasipon o iba pang sakit. Matatapakan nila ang tae ng aso kapag lumabas sila, at kung magsusugal sila, siguradong malugi sila. Nagpalitan ng dismayadong tingin ang mga Hamilton nang marinig nilang seryosong nagsalita si Harvey. Si Zina ang unang nanunuya, na nang iinsulto. Harvey, pwede bang tumigil ka na sa paggawa ng kwento? Walang nangyari sa akin itong nakaraang 6 na buwan. Pinanliitan ng mata ni Harvey si Zina bago ngumiti. Nag-aaral ka pa, Miss Hamilton. Kaya dapat nakatira ka sa isang dorm, tama. Kaya, hindi ka nagkaroon ng yin sa iyong katawan. Ngumisi si Zina, tila hindi nasiyahan sa sagot ni Harvey. Gayunpaman, bahagyang nagbago ang mga mukha ng lahat ng iba pang miyembro ng Hamilton habang pinag-iisipan nilang mabuti ang mga salita ni Harvey. Kumunot ang noo ni Jax. Oo, talagang nawawalan ako ng pera sa tuwing naglalaro ako ng mga baraha ngayon. Bahagyang umubo si Tyrell, biglang namutla ang mukha. Nagpalitan din ng maingat na tingin ang ilan sa mga kababaihan mula sa Hamilton residence, na tila napagtatanto na mas malamang na magkasakit sila kaysa dati. Bagamat kakaunti lamang ang mga maliliit na karamdaman na maaaring malagpasan sa pamamagitan ng pag-inom ng gamot. Sa pag-iisip ng mga salita ni Harvey, hindi nila maiwasang makaramdam ng kaunting takot. Ang mga Hamilton ay bihirang magkasakit, dahil umiinom sila ng mahahalagang suplemento sa buong taon. Pinag-isipan din ito ni Fabian na may pag-iisip. Maya-maya, sumimangot siya at sinabing, tama, feeling ko, medyo humina din ang kalusugan ko nitong nakaraang 6 na buwan. Ilang beses pa akong umubo ng dugo. Kaya nga may mga chismis na 3 buwan na lang daw ako mabubuhay. Napangiti si Harvey. Tama iyan. Ngunit malamig na sumagot si Scarlett, kahit na tama ka at may yin talaga sa katawan nila, hindi yun nagpapatunay na may yin sa feng shui plate ng Five Virtue Temple. Hindi rin ito mapapatunayan na ang feng shui plate ang magiging sanhi ng pagkamatay ng pamilya Hamilton. Napabuntong hininga si Harvey. Miss Latehold. Magiging tapat ako, kung patunayan ko ito, magreresulta ito sa isang malaking trahedya. Kung tutusin, buhay ang nakataya dito. Iilang fragment na lang ang natitira,
pero totoo na napakalakas pa rin ang yin sa feng shui plate mo. Bukod kay Miss Hamilton, ang sinumang Hamilton na humahawak sa fragment na ito ng higit sa 3 segundo ay mahimatay. Kung ang feng shui plate ay buo pa rin, ang sinumang Hamilton na humipo dito ng 3 segundo ay mamamatay kaagad. Malungkot na sabi ni Harvey na mukhang seryoso. Dumura si Scarlett, bullshit. Anong biro? Kinagat ni Zina ang kanyang mga labi na nanunuya. Harvey, okay lang na gamitin ang mga salitang ito para linlangan ang isang 3 taong gulang. Ngunit kami ay mga Hamilton. Baka nanaginip ka. Tumalon si Denver sa puntong ito at nag-echo kay Zina, hindi ako makapaniwala. Gusto kong makita kung mahihimate ako. Kalimutan ang 3 segundo, titiisin ko ito ng 3 minuto. Habang nagsasalita siya, lumapit siya kay Harvey para sa mga bubog. Walang pakialam na tumingin sa kanya si Harvey, ngunit pinayuhan pa rin siya, Third Young Master Hamilton, sa tingin ko ay mas mabuting huwag ka na. Nabali ko lang ang braso mo, kaya wala kang swerte. Baka hindi ka makatagal kahit 3 segundo lang. Ikaw, halos sumabog si Denver sa galit. Tinuro niya si Harvey gamit ang nakabenda na daliri at tumahol ng York. Kung hindi ako hihimatayin, ikaw ang hihimatayin ko. Sa galit niya, inagaw niya ang sirang piraso ng feng shui plate sa mga kamay ni Harvey. Sa sandaling hinawakan niya ito, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang katawan, at tumayo ang kanyang mga balahibo. Pero labag sa loob niyang aminin ito at ngumisi, nakita mo ba? Hindi mo ba sinabi na hindi ako makakatagal ng 1 minuto? Ako, bago niya matapos ang pagsasalita, umikot ang mga mata ni Denver at naging mga puti. Agad siyang bumagsak sa lupa, bumubula ang bibig na nanginginig. Pagkatapos ng kaguluhan, dinala si Denver ng doktor ng pamilya Hamilton para sa emerhensyang paggamot. Kaya lang, biglang naging tense ang atmosphere sa crowd. Ang mga Hamilton ay bumuhos sa malamig na pawis habang sila ay nakatitig sa mga bubog sa lupa, takot sa kamatayan. Naniniwala ka na ba sa akin ngayon? Ngumiti ng matipid si Harvey. Gayunpaman, tumanggi si Zina na umatras. Nagtapang-tapangan ang mukha niya at humirit, Harvey, baka hindi sinasadya ni third brother na mahimatay. Walang patunay ang nangyari sa kanya. Kailangan mo pa ba ng patunay? Napangiti tuloy si Harvey. Kinuha niya ang isa sa mga bubog at pinitik iyon gamit ang kanyang daliri, dahilan para mapunta ito sa isang bukas na lugar. Ang araw ng tanghali ay nagkataong ang sikat ay tumama sa fragment, isang maliwanag na gintong liwanag ang bumagsak dito, na sumisitsit. Sa susunod na sandali, isang pangit na sigaw ang sumabog. Ang mga hibla ng itim na yin ay tumaas sa kalangitan na parang usok, naging katulad ng isang sobrang nakakatakot na tawa. Isang inis na sigaw ang tumunog, at sa lalong madaling panahon, ang natitirang enerhiya ng yin ay nawala sa ilalim ng araw. Crack! Ang natitirang mga fragment ay nanginginig, bago naging pulbos at naglaho habang ang enerhiya ng yin ay nawala. Ito dapat ay sapat na napatunay, tama ba? Mukhang walang pakialam si Harvey. Ito ay isang maliit na piraso lamang. Kung ang feng shui plate ay hinawakan ng isa sa pamilya Hamilton, ito ay magiging mapaminsala. Sa karagdagan, ang feng shui na nakikita gamit ang feng shui plate na ito ay naglalaman ng yin. Kahit na gumamit ka ng feng shui upang malutas ang mga kasalukuyang problema sa Hamilton, ito ay pansamantala lamang. Malamang na hindi pa rin ito malalaman ng pamilya Hamilton, kahit na namatay sila sa sakit makalipas ang 3 o 5 taon. Sana lang hindi ito sinasadya, at hindi sinasadya ng Five Virtues Temple. Biglang nanliit ang mga mata ni Fabian sa sinabi ni Harvey. Agad namang namutla ang mukha ni Scarlett. Dad, bakit ang tiwala mo kay Harvey? Nakita ni Zina ang pagmumukha ng kanyang ama at halos may suka ang dugo mula sa kanya. Hindi mo ba nakikita na nagtatapon lang siya ng basura? Sinusubukan lang niyang maglagay ng ilang distansya sa pagitan natin at ng Temple of the Virtues.
Mas gusto ni Zina na sakalin si Harvey hanggang sa mamatay. Sa wakas ay kinailangan niyang pumasok sa Temple of the Five Virtues. Kung iiwan siya dahil dito, anong gagawin niya? Tumingin ng malalim si Fabian kay Zina. Bigla siyang napangiti bago siya sinigurado, "Don't worry. Alam ko ang aking ginagawa." Bang! Isang malakas na tunog ang naputol sa hangin nang biglang tumayo si Scarlett. Puno ng malamig na determinasyon ang kanyang mukha. "Parang kulang ang bigat ko dito." Dahil doon, hindi ko nakumbinsi si Sir Hamilton na magtiwala sa akin at maging komportable. Para isipin na maniniwala si Sir Hamilton sa kalokohan ng isang tagalabas. Nagdududa ka sa katapatan ng Five Virtue Temple para mag-ayos nito. Kung ganoon ang kaso, humihingi ako ng paumanhin sa aking abala. Aalis na ako ngayon din. Pagkatapos ng kanyang galit na pahayag, tumalikod si Scarlett at nagmamadaling lumabas ng bulwagan. Habang nilalampasan niya si Harvey, ramdam na ramdam niya ang malamig niyang titig. "Senyor, Senyor." Nang makitang umalis si Scarlett, dali-dali siyang sinundan ni Zina. Gayunpaman, hindi nagbago ang kalmadong ekspresyon ni Fabian kahit na sa pagalit na pag-alis ni Scarlett. Hiniling lang niya sa kasambahay na ihain sa kanya ang isang tasa ng kape pagkaalis niya. Humigop ng kape si Harvey bago bumaling kay Fabian at sinabing, "Master Hamilton, marahil ang Temple of the Five Virtue ay talagang walang anumang masamang intensyon. Siguro hindi nila alam na may mali sa feng shui plate na iyon. Sigurado akong wala silang sinasadyang pinsala sa Hamilton. Siyempre, ang Temple of the Five Virtue ay walang masamang intensyon ay hindi nangangahulugang si Scarlett ay kasabwat dito. Marahil ay ginamit siya bilang isang sangla ng isang taong gustong mamatay ka ng mas maaga. Halimbawa, ni Vince York. Mukhang walang pakialam si Harvey habang sinasabi ito, na para bang walang importanteng sinasabi. Gayunpaman, ang mukha ni Fabian ay naging malungkot sa kanyang haka-haka. "Nagbibiro ka siguro, young Master York." Pinilit ni Fabian na tumawa, gustong ibahin ang usapan. "Pero tama ka sa isang bagay. Ito ay sapat na mahirap para sa aming pamilya sa nakalipas na 6 na buwan. Kalimutan ang tungkol sa kalagayan ng aking katawan, lahat ng aking mga anak na walang kabuluhan ay nagalit sa iyo ng sunod-sunod, at lahat sila ay nilipol mo. Bukod sa iyong mahusay na mga kasanayan, ito ay patunay din na ang swerte ng aming pamilya ay hindi kasing ganda ng dati. Kaya, pipiliin kong magtiwala sa iyo, young Master York." Ipinaliwanag ni Fabian ang lahat mula sa ibang pananaw. Hindi lamang nito binabawasan ang lamat sa pagitan ni Harvey at Hamilton, ipinapakita nito ang kanyang katapatan. Ngumiti si Harvey at humigop muli ng kape. Pagkatapos, tumayo siya at sinabing, "Kung ganoon nga, tingnan natin ngayon. Ang hapon ay ang tamang oras para magbasa ng feng shui. Tignan natin kung tama ang hula ko." Mabilis namang pumayag si Fabian. "Paumanhin sa pag-abala sa iyo, young Master York. Linisin ang lugar na ito." Habang si Harvey ay nagbabasa ng feng shui para sa Hamilton, si Scarlett ay pumasok sa Toyota Alphard na may number 3 plate. Hindi niya pinansin si Zina na nakasunod sa likuran niya na para bang manipis na hangin ang huli. Binuksan ni Scarlett ang salamin sa privacy at tumawag pagkaalis ng sasakyan sa Artburn Villa District sa Las Vegas. "Hello, kamusta ka na?" Isang bahagyang modulated at malumanay na boses ng lalaki ang nagsalita sa kanya mula sa kabilang side ng telepono. Isang bakas ng lambing ang sumili sa mga mata ni Scarlett nang marinig niya ang boses na ito. Ang dominanteng tingin na ibinigay niya kay Harvey ay hindi na nakita. "Vince, may problema." Ang bastos na si Harvey ay nagpakita sa isang kritikal na oras. Medyo magaling din siya. Hindi lamang ang kanyang mga kasanayan ay namumukod-tangi, ngunit mayroon din siyang malalim na kaalaman sa feng shui at physiognomy. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 2425
Nakita niya talaga sa pamamagitan ng 9-plate kumunot ang noo ni Vince. Pagkaraan ng ilang sandali, sumagot lang siya ng naiintindihan. Patuloy ni Scarlett, ang pinakakinababahala ko ay ang makita niya ang mga kaayusan na itinakda natin sa Hamilton residence. Kapag natapos niya ito, maliligtas ang buhay ni Fabian. Ang mga kabataang Hamilton ay nasa iyong panig, ngunit si Fabian ay palaging tumangging ipahayag ang kanyang suporta para sa iyo. Kung hindi niya kami susuportahan, o italaga ang kapangyarihan, o mamatay, hindi kami makakakuha ng anumang mapagkukunan mula sa Hamilton sa Las Vegas. Kung wala ang kanilang mga mapagkukunan, hindi ka susuportahan ng Las Vegas Upper Circle. Ang iyong pag-akyat ay puno ng kawalang katiyakan. Habang nagpatuloy si Scarlett, naging panghihinayang ang kanyang tono. Kahit na ayaw kong sabihin na hindi madaling patayin si Harvey. At ngayon, kahit si Fabian ay hindi magiging ganoon kadaling patayin. Nananatiling walang pakialam si Vince. Gayunpaman, nagmula pa rin si Harvey sa isang linya ng mga York sa Hong Kong at Las Vegas. Tinuruan ako ng tiyahin ko kahapon, pinayuhan akong huwag makisali sa mga panloob na away sa loob ng angkan para sa pansariling kapakanan. Umalis na tayo sa kanya. Kung tutuusin, ang kanyang mga ugat ay nasa dakilang H-country. Tatawag ako sa loob ng ilang araw. Sigurado akong babalik siya kaagad. Tungkol sa hari ng pagsusugal. Bueno, kung sasabihin ko na mabubuhay lamang siya ng 3 buwan, pagkatapos ay mabubuhay lamang siya ng 3 buwan. Ina-announce ko na sa lahat, di ba? Kung hindi siya mamatay kahit na pagkatapos ng 3 buwan, hindi ba ako mahihiya? Kung ganoon, Vince, ano? Seryoso si Scarlett. Mahalaga rin ang mamatay sa isang aksidente, casual na sabi ni Vince. Mabilis niyang iniba ang usapan at tuwang-tuwa na bamulong, Scarlett, na miss kita. Agad na namula ang magandang mukha ni Scarlett. Marahan siyang bamulong, Vince, pupunta ako para sa iyo. Habang inaabangan ni Scarlett na makilala si Vince, matagal nang dumaan si Fabian sa Hamilton residence kasama si Harvey. Bahagyang naging malamig ang ekspresyon ni Harvey nang makarating sila sa ancestral hall ng pamilya Hamilton. Sumenyas siya, sinenyasan si Fabian na hayaan ang iba at ang mga mapagkakatiwalaan na lang ang manatili. Hindi alam ni Fabian ang intensyon ni Harvey ngunit ginawa niya ang sinabi sa kanya at inutusan ang iba na umalis. Hinayaan lang niyang manatili sa tabi niya ang mayordomo na si Zamo. Si Zamo ay isang matandang lalaki na higit sa 60 taong gulang, ngunit siya ay masigla at tila kalmado sa lahat ng paraan. Tila nakapunta na siya sa larangan ng digmaan noong kanyang kabataan. Young Master York. Ito ang butler ng Hamilton residence, si Zamo. Sa akin siya lumaki at marami siyang pinagdaanan. Mas pinagkakatiwalaan ko siya kaysa sa mga anak ko. Ipinakilala ni Fabian si Zamo kay Harvey. Ang kanyang mga salita ay casual, ngunit sapat na iyon upang patunayan ang mataas na posisyon ni Zamo sa pamilya. Kung kailangan mong gumawa ng isang bagay na mapanganib, sabihin mo lang sa kanya. Handa siyang mamatay para sa akin. Nanatiling kalmado si Zamo habang tumango siya kay Harvey. Kahit hindi siya nagsasalita, masasabi ni Harvey na si Zamo ang silent type na tao. So, hindi siya madaldal na tao. Kung may gustong saktan si Fabian, malamang si Zamo ang unang susugod at protektahan si Fabian. Mabuti. Sinabi ko sa iyo na hayaan ang isang mapagkakatiwalaang tao na manatili dahil inaasahan kong mapoprotektahan kanya. The thing is, baka hindi ko magawa mamaya. Sinenyasan ni Harvey sina Fabian at Zamo na tumayo sa gitnang patio ng Ancestral Hall, kung saan maaaring sumikat ang araw. Kahit ano pa ang mangyari, hindi ka dapat umalis sa lugar na ito. Kailangan mong tumayo sa isang lugar kung saan ang araw ay maaaring sumikat. Dahil sa maingat na ekspresyon ni Harvey, bahagyang kumunat ang noo ni Fabian. Young Master York, ano ang ibig sabihin nito? Ano ang gagawin mo? May kinalaman kaya ito sa pinagdadaanan ngayon ng Hamilton?
Hindi nagpaliwanag si Harvey at sa halip ay pinitik ang kanyang mga daliri. Isang bato ang lumipad mula sa kanyang palad, direktang tumama sa plaka sa bulwagan. Nahulog lahat sa lupa ang maayos na pagkakaayos ng mga plaka. Nang marinig ito, nagdilim ang mukha ni Fabian at walang malay na humakbang si Zamo para pigilan si Harvey. Niyurakan ni Harvey ang dignidad ng pamilya Hamilton sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang ancestral plaque, at sa harap ni Fabian para gawin. Pero bago pa makapagsalita si Fabian ay biglang tumalon ng marahas ang plaka na nahulog na. Ilang plaka ang lumipad palabas, patungo kina Fabian at Zamo. Bang, bang, bang. Mabilis na winasak ni Harvey silang lahat, ginawang pulbos ang lumilipad na plaka bago nila maabot sina Fabian at Zamo. Nagbago ang ekspresyon ni Zamo. Gumawa siya ng ilang galaw at tinamaan din ang ilang plaka, ginaya si Harvey. Biglang may nakakatakot na tunog ng isang sanggol na humihikbi. Bahagyang yumanig ang lahat ng kakalapag na plaka bago bumalik sa kanilang orihinal na lugar sa dingding. Kung hindi dahil sa nabawasang halaga ng plaka, iisipin ng lahat na may pandaraya lamang ng liwanag ang kanilang nakita. Sa sandaling iyon, isang mahinang enerhiya ng yin ang sumabog mula sa harapan. Humakbang pasulong si Harvey at agad na inilabas ang nakamamatay na aura na hinahasa niya sa larangan ng digmaan sa loob ng maraming taon. Swish! Isang nakakatakot na tunog, tulad ng isang ice cube na nakikipag-ugnay sa isang pulang mainit na bakal, na sumisitsit sa hangin. Ang nakakalat na yin ay nawala sa bilis na nakikita ng mata. Ang nakakatakot na iyak ng sanggol ay unti-unting nawala, at hindi nagtagal, napalitan ng katahimikan. Parang ilusyon lang ang lahat ng nangyari. Ano ito? Nang matapos ang lahat ng ito, tumingin si Fabian sa paligid niya na may halong takot. Ang mga pangyayaring nangyari kanina ay hindi niya kayang unawain. Young Master York. Kakilakilabot ang kanyang mukha, huminga ng malalim si Fabian, pinilit ang sarili na manatiling kalmado. Lahat ng nangyari ilang sandali lang ang nakalipas ay lampas sa kanyang pangunawa, ngunit siya pa rin ang hari ng pagsusugal sa kanyang henerasyon. Kaya naman, hindi niya maalis ang lamig at gulat. Kailangan niyang manatiling kalmado sa harap ng anumang krisis. Walang intensyon si Harvey na itago ang anuman at ipinaliwanag niya, matagal ka nang nakatira sa ibabaw ng tubig ng Timog Silangan, kaya malamang na narinig mo na ang mahika ng Nanyang. Ito dapat ay malalim na nauugnay sa 3 demon monks mula sa Thailand. Ang nakita mo lang ay ang pinakamasamang anyo ng Nanyang magic, iyon ay, ang pagpapalaki ng multo. Sa palagay ko ito ay sa pamamagitan ng 3 demon monks, para gamitin nila ito upang patayin ka at ang iyong pamilya. Gayunpaman, naligaw ang kanilang mga plano. Sila ay tiyak na mabibigo pagkatapos gumawa ng kanilang pagkilos ngayon, kaya ang multong ito ay walang silbi. Ang pagpapalaki ng multo gamit ang mahika ay nangangailangan ng mga ito na maglalaman ng kaluluwa ng isang bata na namatay kamakailan, at pagkatapos ay itaas sila sa kanilang tabi. Ang multong ito ay kailangang kumuha ng maraming dugo upang mabuhay. Ang pagkawala ng iyong mga lingkod sa Hamilton residence ay dapat may kinalaman sa multong ito. Saglit na natigilan si Fabian, gulat na nagsalita. Pagkatapos, sumigaw siya ng hindi makapaniwala, mga demonyong kumakain ng tao. Paano ito posible? Naningkit din ang mga mata ni Zamo dahil doon. Masyado niyang nakita ang mga salita ni Harvey. Gayunpaman, pagkatapos ng kanyang nakita, walang pagpipilian kundi ang maniwala kay Harvey. Pinag-aralan ni Harvey ang gulat nilang mga ekspresyon bago nagpatuloy, mga Ginoo. Wala akong masyadong alam tungkol sa Feng Shui, ngunit sa totoo lang, ang pagpapalaki ng mga multo ay pagpatay. Pagdating sa pagpatay, isa akong eksperto, at alam ko kung paano ito aalisin. Si Harvey ay malumanay at kalmado. Sinong mamamatay tao ang hindi niya nakita sa mga larangan ng digmaang Euro-American? Island Nation Ninjas, Onmyoji, American Warriors, Knights Templar of the Empire of the Never Sets, Norse Valkyries, at iba pa.
Napatay niya ang libu-libong masasamang monghe ng Nanyang sa larangan ng digmaan. Wala sa kanya ang maltong ito. Alam mo kung paano lutisin ito. Nag-aalalang bulong ni Fabian. Paano mo haharapin ang maltong ito, young Master York? Mahirap sabihin kasi depende sa sitwasyon. Pero kailangan ko munang bigyan ka ng babala. Kung gagawin ko talaga, malamang na masisira ang ancestral hall mo, mahinang sabi ni Harvey. Masira ang ancestral hall. Medyo nagulat si Fabian. Para sa kanya, ang ancestral hall ay espiritual na pagkain. Kung ito ay nawasak, hindi niya ito maipaliwanag sa kanyang mga ninuno pagkatapos ng kanyang kamatayan. Young Master York, wala ka bang maisip na paraan para hindi man lang masira ang plaka? Kung hindi natuloy si Fabian, ngunit naintindihan ni Harvey ang ibig niyang sabihin. Susubukan ko, walang pakialam na sagot ni Harvey. Ngunit ang ancestral hall ay malamang na masisira. Gayun din, magkakaroon ng kaunting panganib sa proseso ng pag-alis ng plaka. Panganib? Curious na tanong ni Fabian. Anong panganib? Buhay ba, ibig mong sabihin? Umiling si Harvey. Hindi, ang swerte mo. Ang ancestral hall ay espiritual na pagkain ng isang pamilya, at ito rin ay isang lugar kung saan naninirahan ang kayamanan. Kapag naalis na ang plaka, malamang na mawawala ang yaman na naipon ng iyong pamilya sa mga nakaraang taon. Sa makatuwid, iminumungkahi kong muling itayo ang ancestral hall sa parehong lugar pagkatapos kong mahawakan ang lahat. Kung gagawin mo iyon, hindi ito gaanong makakaapekto sa iyong swerte. Walang pakialam si Harvey, ngunit agad na naging seryoso ang mukha ni Fabian matapos marinig ang salitang swerte. Nagsimula ang pamilya ng Hamilton sa pagsusugal, at naniniwala siya sa sinaunang kasabihan. Una ang tadhana, pangalawa ang swerte at, pangatlo ang feng shui. Kaya, palagi siyang naniniwala na ang tatlong bagay na ito ang pinakamahalaga. Ang kasabihan tungkol sa swerte ay isang convoluted argument, ngunit hindi siya nang ahas na sabihin na ito ay peke. Elder Hamilton, kung mawawala ng amo ang multo, hindi siya mapakali sa loob ng 3 araw. Sa oras na iyon, marami sa mga miyembro ng iyong pamilya ang papatayin. Nagbigay si Harvey ng mga napapanahong paalala. Kaya ko pa ngayon, pero hindi ibig sabihin na maililigtas ko sila noon at doon. At saka, hindi ako doktor. Kaya magdesisyon ka. Kailangan nating harapin ito. Nanatiling tahimik si Fabian nang humigit kumulang 3 minuto habang pinag-iisipan ang mga kalamangan at kahinaan. Sa wakas, nagngangalit siya ng kanyang mga ngipin sa determinasyon at napabulalas, pero, mangyaring bigyan ako ng isang araw, Mr. York. Kailangan kong kumbansihin ang mga matatanda ng Hamilton bago ko hayaang gawin ito. Kailangan pa rin niyang magpakita ng paggalang sa kanyang mga nakatatanda, kahit na mayroon siyang ganap na awtoridad sa buong Hamilton. Dagdag pa, ang bagay na ito ay may kinalaman sa isang napakahalagang ancestral hall. Kung hindi niya sinabi sa kanila ang tungkol sa pagsira sa ancestral hall noon, maaaring isang malaking bagyo ang sumunod at ang pamilya ay masusunog. Binigyan siya ni Harvey ng nakakaunawang ngiti. Kumaway siya, at sinenyasan ang dalawa na lumabas ng ancestral hall. Pupunta ako sa Hong Kong at Las Vegas para tapusin ang mga bagay-bagay. Ito ang number ko. Tandaang tumawag kapag nagpasya kang magpatuloy. I will try my best to set the right time. Oh, tama. Ikaw at ang iyong pamilya ay dapat magwiwisik ng dugo ng itim na aso sa bahay. Ngunit huwag hayaang umalis ang mga miyembro ng iyong pamilya. Marahil ay hindi magandang bagay para sa kanila na gawin ito ngayon. Pagkasabi nun, tumalikod na si Harvey at umalis. Napapikit si Fabian habang pinagmamasdan si Harvey na umalis. Ang kanyang ekspresyon ay hindi maarok, at ang kanyang mga iniisip ay hindi nababasa. Sa sandaling iyon, mahinang sinabi ni Zamo, "Sir, maniniwala ba talaga tayo sa sinasabi ni Harvey? Natatakot ako na hindi madaling ipaliwanag sa buong pamilya na kailangan nating sirain ang ancestral hall." Kalmadong sinabi ni Fabian, "Naniniwala ako sa kanya,
lalo na sa kung paano siya kumilos sa Hong Kong at Las Vegas. Gayunpaman, kailangan pa rin nating magkaroon ng backup na plano. Ipatawag ang mga elder ng 5 virtue shrines. Tingnan nila at tingnan kung posible bang hindi sirain ang ancestral hall. Mukhang walang magawa si Fabian habang binibigay niya ang utos na ito. Pagkaalis ng Hamilton residence, tinawagan agad ni Harvey si Yona at pumunta sa Dragon Palace kasama niya. Pagkatapos ng nangyari kahapon, ang mga matataas na miyembro ng Dragon Palace ay naalis na lahat. Kasabay nito, isang abiso ang inilabas. Ito ay isang anunsyo sa buong Dragon Palace, na nagdedeklara na si Yona ang magiging bagong pinuno. Mula ngayon, ang sangay ng Dragon Palace ay hindi nakaakibat sa Dragon Palace. Sa halip, ito ay nasa ilalim ng pamamahala ng Longmen, Dragon Cell, at Dragon Guards, at magkakaroon ng espesyal na katayuan. Ang buong Port City ay natatakpan ng madilim na ulap, kahit na hindi umuulan sa daan. Makulimlim ang panahon, napapaligiran ng kalmadong kapaligiran. Naglabas si Yona ng solid silver na baril habang nakaupo siya sa kanan ni Harvey. Pagkatapos, marahang pinunasan niya ito ng panyo. Nang maramdaman niya ang titig ni Harvey sa kanya, napangiti siya. Ito ay regalo ng aking ama nang ako ay tumanda. Sinabi niya sa akin na kung magkakaroon ako ng pagkakataon na mapunta sa dalawang lungsod na ito balang araw, maaari ko itong kunin at gamitin. Sa tingin ko ngayon na ang pagkakataon. Malumanay na ngumiti si Yona, ang epekto nito ay lalong nagpaganda sa kanyang magandang mukha. Ito ay isang malaking kaibahan sa kanyang pagkilos ng pagpupunas ng baril, na naghatid ng sukdulang determinasyon at pagnanasa sa dugo. Dahil binigyan siya ni Harvey ng pagkakataong ito, tiyak na siya ang papalit sa posisyon. Gulat na tinitigan siya ni Harvey. Ang sangay ng Dragon Palace ay nakatanim sa Hong Kong at Las Vegas, at palaging nasa kamay ng pamilya York. Napakahirap para sa mga tagalabas na makialam. Kung hindi sila nakagawa ng mabuti ngayon, baka mapaharap sila sa impyerno mamaya. Ang determinasyon ni Yona sa pagkuha sa posisyon ay ang tamang saloobin. Kung siya ay mahiyain, maaaring siya ay matakot at madaling mahulog sa kontrol ng iba, kahit na pagkatapos na siya ay umakyat sa ranggo. Isang bagay na hindi yun ang gustong makita ni Harvey. Noong una ay ipinalagay ni Harvey na gusto niyang gawin ang mga bagay sa sarili niyang mga kamay nang imbitahan niya itong suportahan siya ngayon. Ngayon, naunawaan niya na nangako si Yona sa kanya bilang patunay ng determinasyon. Hindi pinansin ni Yona ang titig ni Harvey at nag-utos pagka-pasok ng sasakyan sa Hong Kong. Ang mga tauhan ng lahat ng 4 na grado, ang ginto, pilak, tanso, at bakal, ay dapat makarating sa sangay ng Dragon Palace bago mag-alas 10. Dapat nilang lutesin ang anumang problema, gaano man ito kahalaga, at nasa oras. Gayunpaman, nangyari ang lahat tulad ng inaasahan ni Harvey. Lahat ng 36 na gold level personnel ay kumilos na parang hindi nila narinig ang anunsyo. Sinabi ng 12 na nasa isang business trip sila sa Las Vegas. Ang iba pang 12 ay nagsabi na mayroon silang trabaho, at ang huling 12 ay hindi tumutugon at hindi pinansin ang katotohanan na si Yona ay kinuha lamang ang posisyon. Nanatiling walang pakialam si Yona at muling nagbigay ng utos. Sinabi niya sa kanila na kung hindi sila lilito sa sangay ng Dragon Palace bago mag-alas 10, hindi na sila muling lilito pa. Dagdag pa rito, magtatalaga siya ng ibang tao na ipagpatuloy ang kanilang trabaho at kunin ang kanilang kapangyarihan. Kung ang mga tauhan sa antas ng ginto ay maglakas loob na magbunyag ng anumang personal na impormasyon tungkol sa sangay ng Dragon Palace pagkatapos nilang umalis sa kanilang mga posisyon, sila ay papatayin ng walang amnestia. Simpleng utos lang pero nakakatakot ang bloodlust sa loob. Ang 36 na gold level na tauhan na orihinal na minamaliit si Yona, ay agad na nagbago ng tono. Lahat sila ay nagsabing darating sila bago mag-alas 10. Lahat ng gold level personnel ng Dragon Palace branch ay nagtataglay ng kakilakilabot na lakas at background.
Kaugnay nito, napakahusay ng pakikitungo sa kanila ng Dragon Palace. Pati na rin ang pagtanggap ng taunang sweldo na milyon-milyong dolyar, hawak din nila ang kapangyarihan at katayuan na kasama ng kanilang pagkakakilanlan. Kung sila ay pinatalsik mula sa Dragon Palace, ang kanilang pagkawala ay hindi mailalarawan. Sinamantala agad ni Yuna ang kahinaang ito. Natural, susuko sila at susunod. Pagkatapos ng paghaharap, dumating ang convoy sa sangay ng Dragon Palace. Daan-daang mga tauhan ng Dragon Palace mula sa lahat ng 4 na antas ang naalerto sa sandaling bumaba sina Yuna at Harvey sa kotse. Lahat sila ay nakasuot ng uniforme at armado ng mga live ammunition. Ang pangit ng itsura ng lalaking nanguna sa lahat ng gold level personnel, pero magalang pa rin siya. Nanatiling matatag si Yuna at hindi pinansin silang lahat. Sa halip, sinimulan niyang suriin ang buong sangay ng Dragon Palace. Kasama niya ang maraming alipors na dinala niya mula sa Las Vegas. Tinanggap at ipinasa nila ang kanyang mga tagubilin ng walang tanong. Tila, hindi natulog si Yuna kagabi para ayusin ang ilang mahalagang impormasyon tungkol sa sangay ng Dragon Palace. Habang naglalakad, itinuturo niya ang anumang pagkakamaling nakikita niya. Halimbawa, ang paglalagay ng mga reference room, pagsasaayos ng tauhan, seguridad sa bodega ng mga baril, at iba pa. Siya ay determinado at walang malasakit, ngunit ang kanyang malayong pangangibabaw ay agad na pinigilan ng lahat sa Dragon Palace. Nadagdagan ang paghanga ni Harvey kay Yuna habang nasasaksihan niya ang lahat ng ito. Dapat ay pinahanga niya sila sa simula, ngunit hindi ganoon kadaling gawin iyon. Ngayong naipakita na niya ang kanyang kaya, alam ni Harvey na tama siyang piliin si Yuna. Pagkatapos mag-check ng kalahating oras, pinangunahan ni Yuna ang koponan sa isang multifunctional conference room. Nakarating na sa conference room ang lahat ng 36 na gold level personnel. Ang ilan ay nakatayo ng kalahating oras, ngunit hindi sila nagpakita ng tanda ng pagkainip. Natahimik agad ang mga nagbubulungan sa matalim na tingin ni Yuna. Hindi nagtagal, may taimtim na nagsabi, "Magandang umaga, Helm Mendoza." "Magandang umaga, Helm Mendoza." May nanguna para bumati kay Yuna at sumunod naman ang iba. "Magandang umaga." Walang pakialam na tumango si Yuna habang naglalakad papunta sa main seat at umupo. Pinag-cruise niya ang kanyang mahahabang binti, na nagpapakita ng kaunting puting balat. May bakas ng pagmamatsyag sa kanyang mga mata habang ang kanyang tingin ay dumaan sa karamihan. Habang sinusulyapan niya ang mga ito, tila nakikita na niya ang kanilang mga sekreto. Bahagyang natakot ang matataas na miyembro ng Dragon Palace nang harapin ang matalim na tingin ni Yuna. Hindi sila nasisiyahan sa pag-aayos, ngunit alam nila na si Yuna ay opisyal na na-promote, at ang kanilang buhay ay nasa kanyang mga kamay ngayon. Ang kumpiyansa nila noong nagsanib puwersa sila para labanan si Yuna kanina ay dahil mali nilang inakala na walang kakayahan ang batang babae na ito. Tiyak na hindi siya maglalakas loob na utusan sila. Baka ma-override siya sa loob ng ilang minuto. Taliwas sa kanilang inaasahan, si Yuna ay napakalakas na hindi niya pinapansin ang kanilang posisyon at pilit na itinulak para makuha ang gusto niya. Ang sinumang maglakas loob na sumuwi ay matatanggal kaagad. Ang mapanindigang istilong ito ng paggawa ng mga bagay ay talagang nakakatakot. Sa kabila ng kanilang takot, medyo nasiyahan pa rin ang mga tauhan sa antas ng ginto kahit na nakita nila ang batang si Yuna. "Ako ay isang tauhan sa antas ng ginto, at malapit akong nauugnay sa mga York ng Hong Kong at Las Vegas. Marami akong supporters. Bakit ako matatakot sa iyo, batang babae?" Gayunpaman, walang sinuman sa kanila ang nagsalita nang walang pinipili sa kabila ng kanilang kawalang kasiyahan. Alam ng lahat na ito ay simula pa lamang. Hindi nila alam ang susunod na gagawin ni Yuna. Umupo si Harvey sa gilid, not meaning to distract them. Sa halip, pinanood niya ang eksena ng may interes. Napatingin si Yuna sa mga tao, tumingin sa dalawang bakanteng upuan, at sinabing, "Hindi ba sinabi ko na dapat isantabi ng lahat ang kanilang trabaho at dapat na dumalo?"
Sino ang hindi dumating? Isang maikling buhok na babae ang bamulong ng Helm Mendoza, It's the White Horse and the Purple Sparrow. Kabanata 2430. Ang isa sa kanila ay hindi maganda ang pakiramdam, at ang isa ay nakikitungo sa isang insidente sa island nation. Kaya tumawag sila ngayon. Malamang, alam ng babaeng maikli ang buhok na mas mabuting huwag na lang makipagkulitan kay Yuna, kaya nag-alok ng napapanahong paliwanag. Napaisip si Harvey sa kanyang narinig. Agad niyang nakilala na silang dalawa ang kanang kamay ng dating pinuno. Bukod dito, mayroon silang malapit na relasyon kay Lexi York. Kaya naman, natural na sa kanila na harapin si Yuna ng ganito. Mabuti. Walang kaunting pag-aalinlangan na sagot ni Yuna, kalmado gaya ng dati. Kagawaran ng mga tauhan, ipaalam sa kanila na opisyal na silang na-dismiss mula ngayon. Ang kanilang mga subordinate ay pansamantalang magpapatuloy sa kanilang mga tungkulin. Hanggat maganda ang kanilang trabaho, hahayaan ko silang opisyal na kunin ang posisyon sa loob ng isang buwan. Sa oras na iyon, matatanggap nila ang parehong mga pribilehiyo na dating tinatamasa ng dalawa. Lahat ng mga tauhan ng gold level ay nabigla sa pahayag ni Yuna, na nagulat. Ang isa ay mangangailangan ng hindi bababa sa 10 taon upang maging isang gold level personnel sa Dragon Palace. Ngunit binura ni Yuna ang lahat ng hirap na ginawa nilang dalawa sa isang pangungusap lang, kahit na hinayaan na lang na 2 kabataan ang pumalit. Lalong naging seryoso ang mga ekspresyon nila sa isiping ito. May hihingi na sana ng awa, pero agad itong naputol ni Yuna. Umupo siya ng tuwid at mariing sinabi, hinihiling ko sa lahat na pumunta sa pulong sa tamang oras. Walang gaanong pag-uusapan, ngunit may isang mahalagang bagay. Dahil ako, si Yuna, ang pumalit sa posisyon, nangangahulugan ito na ang sangay ng Dragon Palace ay walang kinalaman sa Dragon Palace sa hinaharap. May isang boses lamang sa sangay ng Dragon Palace, at iyon ay akin. Dahil lumitaw kayo dito, bibigyan ko kayong lahat ng pagkakataong pumili. Una, lumabas sa sangay ng Dragon Palace at mawala ang lahat. Pangalawa, manatili at maging alipin ko. Bibigyan ko kayong lahat ng 1 minuto para magdesisyon. Magsisimula na ang countdown. 60, 59, 58. Wala pang 1 minuto, lahat ng 34 na gold level personnel ay naiwan. Kung pinagnanasaan ba nila ang katayuan at sweldo ng Dragon Palace, o talagang iniisip nila na hindi magtatagal si Yuna Mendoza, ay hindi pa rin alam. Pinanangkitan ng mata ni Yuna ang mga tao bago naglabas ng bagong panuntunan para sa sangay, na walang pakialam. Ayon sa batas, ang mga rebelde ay papatayin ng walang babala. Sa mga mata ni Yuna, walang attachment sa pagitan ng mga tao dito. Higit pa rito, pagbubutihin niya ang mga patakaran at regulasyon sa mga sangay ng Dragon Palace sa Hong Kong at Las Vegas. Ang sinumang lumampas sa linya ay hahanapin ang kanilang kamatayan. Nakaramdam ng matinding pressure ang mga tauhan sa antas ng ginto noong panahong iyon. Sa kanilang mga mata, si Yuna ay napakahirap harapin. Ngunit naniniwala pa rin sila na kung wala ang lahat ng suporta ng Dragon Palace, ang sangay ay hindi magtatagal ng mag-isa. Naisip nila na maaaring magmakaawa si Yuna sa Dragon Palace na bawiin ang lugar sa loob ng 1 buwan. Hindi nag-aksaya ng oras si Yuna na ilipat ang mga human resources na mayroon siya sa ilang mahahalagang posisyon, na nakakagambala sa orihinal na istruktura ng kapangyarihan. Pagkatapos, sinimulan niyang pinuhin at ayusin ang mga tuntunin at regulasyon ng sangay, na tinitiyak ang maayos na operasyon sa anumang sitwasyon. Mula alas 10 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi, sa wakas ay natapos na ni Yuna ang lahat sa sangay ng Dragon Palace. Ang isa sa kanyang mga kasambahay ay nagdala ng 2 mangkok ng Hong Kong Special Pork Rice bilang isang imbitasyon para kay Harvey York na sumali sa hapunan. Sayang kung ikaw pa rin ang pangalawang pinuno ng maliit na istasyon ng pulisya noon, Helm Mendoza. Ipinakita ni Harvey ang paghanga habang pinupulot ang kanyang gamit. Humanga siya sa maaaring gawin ni Yuna,
At lubos siyang nasiyahan sa nangyari noon. Kasama si Yuna, maaaring gamitin ni Harvey ang pagkakataon na kontrolin ang buong Dragon Palace at sirain ang mga plano ni Vince York. Ligtas na sabihin na ang mga kasanayan sa pagbaril na tulad nito ay hindi makakamit ng walang kahit isang dosenang taon ng pagsasanay.